Alam kong mahalaga sa inyo, mga senior couple, lalo na sa mga lalaking may edad 70 pataas, ang pagpapanatili ng magandang performance sa inyong sex life. Hindi lang kasi ito tungkol sa kasiyahan, kundi mahalaga rin ito sa inyong pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Ngunit dahil sa edad, natural lang na may mga hamon na darating. Kaya naman, narito ang ilang mga paraan para mapanatili ninyo ang sigla at ligaya sa inyong pagsasama nang hindi na kailangang magpatingin sa doktor. Isa, pag-aalaga sa kalusugan. Regular na ehersisyo, hindi na kailangang mag-heavy lifting o mag-marathon. Ang simpleng paglalakad, paggawa ng light stretching, o paggawa ng mga gawaing bahay ay sapat na para mapanatili ang sirkulasyon ng dugo at lakas. Ang magandang sirkulasyon ay mahalaga para sa sexual na kalusugan. Masustansyang pagkain, kumain ng mga pagkaing mayaman sa bitamina at mineral. Iwasan ang mga pagkaing mataas sa taba at asukal. Ang malusog na pagkain ay nagbibigay ng enerhiya at nagpapalakas ng katawan. Sapat na tulog, ang pagtulog ay mahalaga para sa pag-recover ng katawan at pagpapanatili ng enerhiya. Siguraduhin nakakatulog kayo ng sapat at may kalidad na tulog. Dalawa, pagpapahalaga sa relasyon. Buksan ang komunikasyon, mahalaga ang bukas na komunikasyon sa pagitan ninyo. Pag-usapan ang inyong mga pangangailangan at hangganan. Makinig sa isa't isa at magpakita ng pag-unawa. Pagpapakita ng pagmamahal, ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng mga simpleng kilos, isang yakap, isang halik, isang simpleng imahal kita. Ang mga maliliit na bagay na ito ay may malaking epekto. Paglalaan ng kalidad na oras, maglaan ng oras para sa isa't isa. Mag-date, maglakad-lakad, o manood ng pelikula. Ang pagsasama ay nagpapalakas ng inyong koneksyon. Tatlo, pag-unawa sa pagbabago. Tanggapin ang pagbabago, ang pagtanda ay natural na proseso. Tanggapin ang mga pagbabago sa inyong katawan at kakayahan. Huwag kayong ma-pressure sa pagtupad sa mga inaasahan na hindi na naaangkop sa inyong edad. Pagiging kreatibo, mag-isip ng mga bagong paraan para mapanatili ang inyong intimacy. Huwag matakot na mag-eksperimento at subukan ang mga bagong bagay. Pagtutok sa intimacy, hindi lamang sa intercourse, ang intimacy ay hindi lamang tungkol sa pakikipagtalik. May iba pang mga paraan para mapakita ang inyong pagmamahal at pagmamahalan. Ang paghawak ng kamay, pagyakap at pag-uusap ay mga paraan din para mapalapit kayo sa isa't isa. Isang kwento. Si Mang Isko, isang 75 anyos na lalaki, ay nag-aalala sa kanyang kakayahang mapanatili ang isang aktibong sex life kasama ang kanyang asawang si Aling Celia. Nakarinig siya ng mga kwento tungkol sa mga gamot at iba pang interbensyon, pero ayaw niyang magpatingin sa doktor. Sinunod niya ang mga payo na nabasa niya. Regular siyang naglalakad sa umaga kasama si Aling Celia, kumakain sila ng masustansyang pagkain, at naglalaan sila ng oras para sa isa't isa. Nag-uusap sila ng bukas tungkol sa kanilang mga pangangailangan at hangganan. Natuklasan nilang mas mahalaga ang kanilang koneksyon kaysa sa pakikipagtalik mismo. Ang paghawak ng kamay, pagyakap at pag-uusap ay naging mas mahalaga sa kanila. Natuklasan nilang ang tunay na intimacy ay hindi natatapos sa edad. Ang pagmamahalan nila ay lumalim pa sa paglipas ng panahon. Ang mga payong binanggit ko ay nakatuon sa holistic approach sa kalusugan, isang balance ng pisikal, mental at emosyonal na kagalingan. Ang regular na ehersisyo, masustansyang pagkain, at sapat na tulog ay nagpapalakas sa katawan at nagbibigay ng enerhiya. Ang bukas na komunikasyon at pagpapakita ng pagmamahal ay nagpapalakas naman ng relasyon. Ang pagtanggap sa pagbabago at pagiging malikhain ay nagpapahintulot sa inyong mag-asawa na mahanap ang mga paraan para mapanatili ang inyong intimacy kahit na may mga pagbabago sa inyong katawan. Ang pagtutok sa intimacy, hindi lamang sa intercourse, ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng koneksyon at pagmamahalan sa pagitan ninyo. Ang lahat ng ito ay nagtutulungan para mapanatili ang isang masaya at malusog na sex life sa inyong edad. Ang kwento ni Mang Isko at Aling Celia ay nagpapakita na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa edad at may iba't ibang paraan para mapanatili ang intimacy at ligaya sa pagsasama. Maraming kultura sa buong mundo ang may paniniwala na ang pagkain ng maanghang na pagkain ay may koneksyon sa pagtaas ng libido. May ilang mga paliwanag kung bakit maaaring may kaugnayan ang pagkain ng maanghang sa sexual na gana. Una, ang capsaicin, ang sangkap na nagbibigay ng anghang sa sili, ay nagpapataas ng antas ng endorphins sa katawan. Ang endorphins ay mga natural na pain reliever at mood boosters. Ang pagtaas ng endorphins ay maaaring magdulot ng pakiramdam na mas masaya, mas energetic, at mas relaxed na maaaring mag-ambag sa pagtaas ng libido. Pangalawa, ang maanghang na pagkain ay maaaring magdulot ng pagbilis ng tibok ng puso at pagtaas ng temperatura ng katawan.
Ang mga pisikal na sensasyon na ito ay maaaring magdulot ng excitement at arousal. Ang pag-init ng katawan ay maaaring makapag-stimulate ng mga nerve endings na maaaring mag-ambag sa sexual na pagnanasa. Pangatlo, ang maanghang na pagkain ay maaaring magdulot ng pagtaas ng daloy ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang na ang mga bahagi na may kaugnayan sa sexual na pag-andar. Ang pagtaas ng daloy ng dugo ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng sensitivity at arousal. Si Aling Ising, isang 70 anyos na babae, ay nagsabi na mula pa noong kabataan niya ay mahilig na siya sa maanghang na pagkain. Nang magsimula siyang makaramdam ng pagbaba ng libido sa kanyang edad, sinabi niya sa kanyang asawa na mas madalas silang kumain ng maanghang na pagkain. Anya, hindi lang daw ito nagdulot ng excitement sa kanilang mga pagkain, kundi nakadadagdag din ito ng sigla at gana sa kanilang sex life. Hindi niya sinasabing ito ang tanging dahilan, pero isa ito sa mga bagay na nagdulot ng pagiging masaya at aktibo sa kanilang pagsasama. Mahalagang tandaan na ang pagkain ng maanghang ay hindi isang garantiya ng pagtaas ng libido. Ang epekto nito ay maaaring mag-iba-iba depende sa tao, sa dami ng kinakain at sa iba pang mga salik. Ang pagkain ng maanghang ay dapat gawin ng may pag-iingat, lalo na kung mayroon kayong mga kondisyon sa kalusugan tulad ng ulcer o heart problem. Ang pagkonsulta sa doktor ay laging inirerekomenda para sa mga alalahanin sa kalusugan. Ang kwento ni Aling Ising ay isang personal na karanasan lamang at hindi dapat ituring na isang siyentipikong pag-aaral. Ang pagkain ng maanghang ay maaaring isa sa mga bagay na nagpapasaya sa kanilang relasyon, ngunit hindi ito ang tanging dahilan. Ang isang malusog na pamumuhay, malakas na relasyon at bukas na komunikasyon ay mahalaga rin sa pagpapanatili ng isang aktibo at masayang sex life. Mahalaga ang sex life sa ating buhay dahil nakakatulong ito sa masayang emosyon at pagpapahaba ng buhay. Bagamat maraming paraan ang pampahaba ng buhay bukod sa healthy lifestyle, ang sex life ay nakakatulong talaga. Kaya mga kaibigan, naniniwala ba kayo na ang pagkain ng maanghang na pagkain ay nakakatulong sa pampagana ng pagtatalik? Kaya sa mga senior nating couples dyan, huwag matakot at hindi dahilan ang katandaan. Piliin maging masaya kasama ang mga kaesposa para hindi magkasakit at umiksi ang buhay. Ngunit paano naman ang mga walang partner sa buhay? Enjoy nyo lang,